Narito ang malalaki at makabulang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Dinatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang 20-day freeze order ng Court of Appeals laban sa mga property at bank accounts ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC at ng leader nito na si Apollo Kibuloy. Ayon kay Duterte na tumatayong administrator ng KOJC Properties, naniniwala siyang mali ang utos na ito ng korte dahil wala naman anyang involved na public fund sa na-freeze na ari-arian at wala ring aligasyon ng misuse o maling paggamit ng pera. Kampante anya ito na kung aapilang legal counsel ni Kibuloy sa Supreme Court laban sa desisyon ng CA ay maaari nilang mabaliktad ang freeze order. Naglabas ang CA ng 20-day freeze order sa lahat ng ari-arian at bank account ni Kibuloy matapos kakitaan ang posibilidad na may kugnayan ito sa mga krimen na ibinabato sa KOJC leader. Hataw Balita ngayon. Tinawag na premature ng abogado ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang tax evasion case na isinampa ng Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa dating alkalde. Ayon kay Attorney Stephen David, ang legal counsel ni Guo hindi pa tapos ang kanilang ginagawang pag-aaral para malaman kung may tax liability nga ba ang kanyang kliyente. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney David na nagulat sila sa isinampang kaso laban sa kanyang kliyente kayong wala pa silang natatanggap na desisyon tungkol sa final assessment ukol sa buwis na dapat bayaran ni Guo. Gayunman, magbibigay sila ng opisyal na pahayag sa oras na matanggap na ang kopya ng reklamo. Hataw Balita ngayon. Tiniyak kahapon, August 15, ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na ginagawa nila ang lahat para mahuli ang mga dapat malagot sa batas, kabilang na sina KOJC leader Apollo Kibuloy at si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ginawa ni Secretary Abalos ang pahayag matapos questionin ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang mga hakbang na ginagawa ng Philippine National Police na isang attached agency ng DILG ukol sa paghahanap sa mga wanted na malaking personalidad. Ito ay sa kabilaan niya ng malaking budget ng DILG na nakalaan para sa pambansang pulisya. Pero tugon ni PNP Chief Francisco Marbil, hindi naman sila tumitigil sa paghahanap sa mga ito. Hindi ho kami ganon. As far as Kibuloy is concerned and the others, ginagawa namin. In fact, dinimanda po kami on record. Nakadimanda po ako ngayon, ang PNP, dahil sa pag-raid po namin sa Kingdom of Jesus. And we are going to answer these accusations against us. Just for the record, hindi po kami ganon. Maski sino po, hahanapin po namin. Continuous po yung investigation namin and continuous po yung tracking po natin. Not only the Philippine National Police but all the agencies involved. Special po yung Bureau of Immigrations and of course yung intelligence unit po natin from National Security Agency because these are people. With regard to Kibuloy, ganun po rin po yung ginagawa namin. Tuloy-tuloy po rin po yung surveillance namin dun sa area po. In yung location po ng 5 tao na hindi po pa nahuhuli. Kasama po ni fugitive Apollo Kibuloy. Hataw Balita ngayon. Inumpisa na kahapon August 15 ng Salvor Company ang hot topping operations o ang paglalagay ng tubo sa mga tangke ng lumubog na motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan. Ayon sa Philippine Coast Guard, paghahanda ito para sa isasagawang full-scale siphoning operations sa higit 1 milyong litro ng langis na karga ng barko. Nasa 1.4 milyong litro ng industrial fuel ang karga ng motor tanker at nahahati ito sa 8 tangke. Sa report ng PCG, nabawasan na ito ng mahigit sa 1,600 liters nang magsagawa ng initial siphoning. Yung siphoning po sir, wala po tayong siphoning ngayon, focus po sa hot topping. Natapos na natin sir yung isang hot topping, nakapag initial assessment tayo ng siphoning, okay naman po lahat. And then yung pong 7 pang cargo oil tanks ang i-hot top natin for the upcoming days po.
Wala pang report kung nakailan na sila ngayon, pero tapos na yung isa. We are waiting po. Ang report po nila ay 5 p.m. kung nakailan po sila ngayon. Para malaman po natin kung ano yung rate nila ng hot tapping per day. Hataw Balita ngayon. Sinampahan kahapon August 15 ang dalawang pribadong individual ng reklamong kriminal, si dating Caloocan City 2nd District Representative Edgar Egay Erice sa Commission on Elections o COMELEC. Kaugnay ito sa pagpapakalat umano ni Erice ng mga walang batayang paratang sa COMELEC at sa South Korean company na Miru na technology provider para sa 2025 automated elections. Ayon sa abogado ng mga complainant, may ituturing na election offense ang ginawa ni Erice alinsunod sa Section 261 ng Omnibus Election Code dahil sa panggugulo sa proseso ng eleksyon, panglilito sa mga botante at pagpapakalat ng mali at nakakaalarmang ulat o impormasyon. Sino mang lalabag dito ay pwedeng maparusahan ng 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong at maaaring tuluyang pagkadiskwalipika sa pagtakbo para sa posisyon sa gobyerno. Basically, ang subject ng complaint na ito is yung mga statements ni former congressman na sa tingin ng mga complainants is false. May mga sinasabi pa sila na yung kontrato na pinasok ng COMELEC with Miru is a big scam. And then, meron din mga unverified allegations of corruption and bribery sa mga particular, hindi niya pinangalanin initially, pero pinatutungkalan niya si Chairman George Garcia. Hataw Balita ngayon. Naglabas ang Philippine National Police ng isang memorandum kung saan ina-exempt ang mga aktibong pulis at sundalo sa drug at neurotest kapag sila ay magre-renew ng lisensya ng baril. Dahil dito, umaasa ang pamunuan ng pulisya na makakapag-renew ng kanilang license to own and possess firearms ang mas mahigit 26,000 na pulis at sundalo. Inaasahan din na maayos na ang registration ng nasa mahigit 50,000 firearms na expired na ang rehistro. Ginawa ang hakbang na ito dahil naniniwala ang mga otoridad na responsable ang mga aktibong pulis at sundalo sa paghawak ng kanilang armas. Gayunman, nagbabala pa rin sila na sa mga aabuso sa paggamit ng armas pati sa mga mahuhuling hindi magre-renew ng lisensya. Merong inilabas na memorandum signed by our Chief PNP kung saan po in-exempt na ang requirement ng drug test and psychological and psychiatric evaluation sa member ng PNP and AFP na active. I would like to clarify that covers only the AFP, PNP active personnel. Binigyan na natin ng responsibility ang lahat ng mga commanders para po i-monitor ang kanilang mga PNP personnel na hindi nag-renew ng kanilang barel. Again, sa ating mga PNP personnel na hindi nag-renew ng kanilang barel, maaari itong ground for administrative filing of case against them. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Health ang kahandaan nito matapos deklaraan ng World Health Organization o WHO bilang Public Health Emergency of International Concern ang Monkeypox o Mpox. Paglilinaw ng kagawaran, wala pang naitatalang bagong kaso ng sakit sa bansa sa taong kasalukuyan. Sa tala ng ahensya, nananatiling siya ang kaso ng Mpox sa bansa kung saan 4 dito ay naitala noong 2022 habang ang 5 ay noong nakaraang taon na. Binigyang diin ng Health Department na bagaman walang bakuna para sa Mpox, mahalagang isaalang-alang ang proper hygiene, lalo't nakukuha ito sa close physical contact o skin-to-skin contact. Ang monkeypox, nalilipat po yan sa sinasabing close physical contact. Malaking pagkakaiba po yan sa ating COVID na sa hangin na pupunta. Ito po, importante yung magkalapit. Actually, sinasabi nga namin is skin-to-skin contact.
Wala pong bakuna mismo para sa Mpox. Nakita nila sa Estados Unidos na yung bakuna para sa smallpox, ibang sakit po yun, pero medyo magkahawig dun sa Mpox, gumagana. Ang binibigay lang po nila doon is yung mga high-risk populations. Dito sa Pilipinas, hindi naman siya natin binibigay kasi mababa. Wala nga tayong nakikitang caseload lately at kaya naman ng ating surveillance system. Pagtataas pa sa antas ng agrikultura, pagninegosyo at turismo. Sa lalawigan ng Quezon ang konsepto ng Niyog-Yugan Festival 2024 sa Lucena City. Kaya naman sinamantala ito ng bawat bayan upang makatulong sa mga farmers at makilala ang kanilang mga produkto at tourist attractions. Si Japet Cablaida humahataw! Hataw Balita ngayon! Bukod sa magagarbong booth na naging tourist attraction sa Niyog-Yugan Festival 2024 sa Perez Park, Lucena City, layo ng selebrasyon na mapataas pa ang antas ng agrikultura sa pamamagitan ng mga programang makakatulong sa mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Kaya naman iba't ibang ipinagmamalaking produkto ng kani-kanilang bayan ang maaaring bilhin upang higit pang makilala at madagdagan ang kita ng mga magsasaka at lumago ang pagninegosyo. Actually, yung sa mga coconut farmers, so organized na po sila, into co-op na sila. So, pagdating po sa mga product, nilulook forward nila ito. Kasi sir, aside sa regular na pagbebenta nila, mas lumalaki yung kita nila kapag niyog-yugan. Kasi natutuwa sila na nakakapagdala sila ng marami at nabibenta ng mabilis ang kanila pong product. Kasama rin ang pagkampanya ng mga healthy products ng lalawigan, gaya ng virgin coconut oil at cocoa sugar. Sa ngayon, sikat nga po ang virgin coconut oil sa iba't iba nitong mga health benefits. Since tayo po ngayon ay nagiging health conscious na yung ating mga customers, naglilin sila towards sa mga healthy foods. At ngayon po ang ating mga ang ating virgin coconut oil dito po sa Chaong, yun nga po ay nagiging malaking production para po sa malaking production po na generate para po sa pagsusupply ng ating mga produkto dito po sa ating bayan. Kasi yung mga cane sugar po natin, mataas yung glycemic index po niya. Eh yung cocoa sugar natin, yan, mababa. Ibig sabihin, kung ikaw ay diabetikong tao, pwede kang gumamit ng sugar. Pero yung cocoa sugar, minimal kasi yung sabi niya na yung pagtaas ng mga glycemic index na yon. At upang mapalakas ang turismo sa buong lalawigan, kasama ring ikinakampanya sa festival booth ang mga tour package sa kanilang ipinagmamalaking lugar gaya ng bayan ng Real Quezon na surfing capital sa Calabarzon. Lahat po ng gusto nyong ma-experience, like adventure experiences, lahat ng gusto nyong maranasan nandun na. Kung gusto nyo ng adventure, nature adventure, nandun ang ating mga river and falls, nandun ang mga sikat na beaches sa mga dagat. Isa rin sa highlight ng selebrasyon ang Niyog-Yugan Grand Parade na ibibida ang nagagandahang mga float kasabay ng street dancers mula sa iba't ibang bayan. Gaganapin ito bukas, araw ng Sabado, sa ganap na ika-4 ng hapon. Japet Cablaida, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Banye-banyerang isdang lawlaw o mas kilala sa tawag na tamban ang nahuhuli ngayon sa lalawigan ng Iloilo. At dahil sa oversupply ng tamban doon, nasa 50 piso na lamang ang halaga para sa bawat banyera na ibinibenta roon. Samantala, sa Sorsogon naman, isinusulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na gawing tinapa ang tamban para hindi ito masayang at dagdag na kita ng mga mangingisda. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita ngayon! Umaabot na lamang sa 50 pesos kada banyera ang halaga ng isdang tamban o katumbas ng 250 pesos kada kilo sa lalawigan ng Iloilo. Busod ito ng pagdagsa ng isdang tamban sa karagatang sakop ng bayan ng Concepcion. Nitong buwan ng Hulyo, halos nasa 300 pesos pa kada banyera o umaabot sa 15 pesos kada kilo
ng isdang lawlaw o tamban sa Iloilo. Pero bumagsak ang presyo nito pagpasok ng buwan ng Agosto dahil sa oversupply. Halos umapo na sa mga bangka ng mga isda ang mga nahuli nilang tambana. Ayon sa mga mangingisda, sa 50 banyera ng isda, 10 banyera na lang ang kanilang naibebenta. Kaya naman para di masayang ang kanilang huli, ibinibilad na lamang nila ito sa araw upang gawing tuyo. Samantala, sinusulong naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, Bicol, ang tinapamaking sa lalawigan ng Sorsogon. Matatandaan itong buwan ng Mayo nakaranas din ng oversupply ng naturang isda sa Bulan, Sorsogon. Halos ibalik na lamang sa karagatan ang mga huling isda ng mga mangingisda dahil sa sobrang dami. Nagdeklara pa ng stop buying ang mga pagawa ng sardinas, kaya halos nalugi ang mga nanguhuli ng isdang tamban sa Bulan. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Inaasahang tututukan ni Democratic Presidential Candidate Kamala Harris ang pagpapababa ng mga presyo ng bilihin at child tax credit sa kanyang kampanya. Balak niya itong ilatag sa nakatakdang pagpupulong sa North Carolina ngayong Biyernes. Itong humahataw na balita ni Daryl Angeles. Hataw Balita Ngayon. Kabilang sa economic agenda ni Vice President Kamala Harris ang pagpapababa sa presyo ng grocery items, housing at healthcare. Plano rin niyang paigtingin ng child tax credit. Malaki itong kaibahan sa plano ni dating United States President Donald Trump na taripa at buwis. Bumaba ang inflation rate sa 3% sa kauna-unahang pagkakataon sa nakalipas na 3 taon ayon sa Labor Department. Gayunman, nananatili pa ring mataas ang presyo ng mga bilihin kumpara noong bago magpandemya. Isa sa mga pinakamalaking concern ng mga botante ang ekonomiya. Dahil dito, balak ni Harris na gumawa ng federal law na nagbabawal sa mga korporasyon na magtaas ng presyo. Tatawagan din ng pansin ng mga meat processing company. Sa kanyang proposal, mabibigyan ng karapatan ng Federal Trade Commission na imbestigahan ang mga naging pag-abuso at mapatawan ng karampatang parusa ang food and grocery industry. Kikilatisin din ng kanyang administrasyon ang merger activity, prescription drug costs at housing costs. Magkahalintulad ang economic platform ni Harris kay President Joe Biden at target ang middle class. Samantala, focus ng kampanya ni Trump ang panibagong tax cuts para sa middle class at pag-alis ng buwis sa mga tips. Daryl Angeles, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Inaasahang tatama ang Hurricane Ernesto sa Bermuda at magdadala ng pag-alon sa East Coast ngayong darating na weekend. Mula sa Texas, USA, may humahataw na balita si Abby Valdez live. Hataw Balita Ngayon. Abby, ano na ba ang lagay nitong si Hurricane Ernesto ngayon? James, patuloy na lumalakas ang bagyong Ernesto dahil mula sa isang tropical storm ay nag-upgrade na ito bilang isang hurricane na may lakas na hangin na aabot sa 75 miles per hour at inaasahan ang paglakas ito kapag tumama na sa maiinit na karagatan. Matapos manalasa ng Hurricane Ernesto sa Puerto Rico, inaasahang tutungo ito sa kanlurang Atlantiko at sa Bermuda bago matapos ang linggo, batay sa forecasted track nito. Tinatayang may lakas sa 16 miles per hour ang bagyo at maaaring maging major hurricane at lalakas pa ang dalang hangin nito sa 111 miles per hour o mas mataas pa sa parating na weekend. Inaasahan din ang mga pag-alon dahil sa Hurricane Ernesto o swell sa East Coast sa katapusan ng linggo bago ito tumungo sa Europa sa susunod na linggo. Ang naturang bagyo na ang ikalimang named storm sa Atlantic ngayong taon at inaasahang may mga parating pang bagyo hanggang November 30 kung kailan magtatapos ang hurricane season. Balik sa iyo, James. Yan, Abby, we're reaching the end of August. Papunta na tayong September. Hurricane season na dito sa Amerika. Kamusta ba ang simula ng hurricane season?
James, mula na magsimula ang hurricane season, 85 tao na ang naitala na namatay mula sa hurricane at least $8.9 billion na ang damages, primarily mula sa Beryl at Debbie. Pero sabi nga ng mga officials, worse could be yet to come dahil ang August at September ay notoriously active months ng hurricane, kaya dapat manatili tayong mag-ingat at alerto. James? Sige, ingat-ingat. Maraming salamat, Abby Valdez mula sa Texas, USA, kung saan mahigit sa 60 hurricanes na ang tumama mula pa noong 1850s. Hataw Balita ngayon! Naglabas na ng babala sa publiko ang Public Health Agency ng Canada ukol sa pagpili at pagkain ng non-dairy milk products. Iniuugnay ito sa Listeria bacterial infection na nagdulot ng mga pagkamatay ng 3 tao. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon! 3 na ang naitalang namatay dahil sa bakteryang Listeria, samantalang 20 naman ang naitalang nagkaroon ng karamdaman. Sa pagsusuri sa ikatlong namatay, napag-alaman ng mga health officials na ang pag-inom ng recalled products gaya ng almond, oat at iba pang non-dairy milk dahil sa Listeria contamination ang naging sanhi ng pagkamatay ng biktima. Nauna nang nagbabala ang Public Health Agency of Canada noong July 17 ng taong kasalukuyan na iwasan ang pag-inom ng ilang non-dairy milk products mula sa Danone, Canada. Ang mga gatas na ito ay mga silk products o kaya naman ay ang mga great value milk na mabibili sa Walmart. Ang mga produktong nasa recall list ay ang mga gatas na gawa sa almond, cashew, coconut at oats na may best before dates mula September hanggang October 2024. Mas pinaigting naman ng Danone ang kanilang product testing matapos ilipat sa ibang lokasyon ang kanilang produksyon para sa paggawa ng gatas. Patuloy din ang Health Agency ng Canada sa pagsusuri at pagbabantay sa mga pangyayari ukol sa outbreak na ito. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Patuloy pong humihina ang habagat or southwest monsoon na tanging dito lamang po sa may extreme northern Luzon ito umiihip. Habang ang natitirang bahagi ng bansa, umiiral naman ng mainit at maalinsangan na panahon, fair weather conditions pero sasamahan pa rin yan ng mga pulupulong mga pag-ulan or pagkidlat at pagkulog. Base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong namamataan na namang bagyo or low pressure area sa loob at paligid ng Philippine Area of Responsibility. Meron tayong cloud cluster sa may silangan po ng Visayas and Mindanao. Associated lamang ito sa mga salubungan ng hangin at hindi naman lalapit sa ating kalupaan. Para naman po dito sa weekend, asahan pa rin natin ang fair weather conditions, bahagyang maulap at madalas maaraw sa malaking bahagi ng bansa. Maaaring magkaroon tayo ng monsoon break na tinatawag or wala tayong aasahang habagat over the next 2 days. Asahan din ng mainit at malinsangan na panahon kaya patuloy na paalala sa ating mga kababayan. Bagamat wala naman tayong inaasahan na mga inclement weather na tinatawag o yung malalakas at tuloy-tuloy ng mga pag-ulan at pwede naman po yung mga outdoor activities natin, yung mga land and sea travel, wala naman tayong magiging aberya. Nandyan pa rin po yung banta ng mainit na panahon kaya iwasan pa rin ang pagbibilad sa araw from 10 a.m. hanggang 3 p.m. at possible pa rin naman yung mga saglit na mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Sa mga nagtatanong kung kailan naman magbabalik yung malakas po na southwest monsoon, wala pa rin tayo inaasahan by early next week. Kung sakasakali kasi by Monday and Tuesday, doon pa lamang po sa may extreme northern zone magkakaroon pa rin ng southwest monsoon at ito pa rin na magdadala ng pag-ulan Monday and Tuesday sa may areas po ng Batanes, Cagayan, Apayao, and Ilocos provinces. Habang ang natitirang bahagi ng ating bansa pagsapit ng Monday and Tuesday, magpapatuloy ang bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan na sinasamahan lamang din po ng mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog lalo na sa dakong hapon at sa gabi. Ang ating sunrise ay 5:42 a.m. mamaya at ang sunset naman ay 6:19 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estreja. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang.
Mahigit 60 mag-aaral sa elementarya at high school sa bayan ng Balud, Masbate ang nalason sa ininom na juice kahapon. Mula sa Masbate City, si Jerry Galicia, humahataw live. Hataw Balita ngayon. Magandang araw sa iyo, Jerry. Ano na ba ang kalagayan ng mga mag-aaral na nakainom ng expired na juice drinks? Yes, James, ayon sa pamunuan ng Department of Education o DepEd Masbate Province, nakalabas na ng Balud Hospital yung mga mag-aaral na nalason sa ininom na expired juice drinks. Isinugod sa Balud Hospital ang mga nasa 62 mag-aaral sa elementary at high school na mula pa sa Palani Integrated School na pawang nakaramdam ng pagsusuka at pagkahilo. Ang mga biktima ay 37 pupils mula sa elementarya, 19 sa junior high school at 6 naman sa senior high school. Nainom ng mga kabataan ang naturang juice sa isinagawang feeding activity ng samahan ng mga kabataan sa naturang eskwelahan. Nabili umano ang mga juice sa isang grocery sa bayan ng Balud kung saan nakasulat sa karton na 2025 pa expiration date. Pero sa mismong juice drinks, expired na umano ang naturang inumin dahil June 12, 2024 ang nakasulat. Nakalabas naman ng ospital ang mga mag-aaral na mabigyan ng pangunang lunas ang mga ito. Nagpaalala James naman ang mga DepEd Masbate na tiyakin na muna kung ligtas ang anumang bibilhin sa merkado bago ibigay sa mga kabataan. Balik sa iyo, James. Yon, Jerry, magkakaroon ba ito o inaasahan ba natin na magkaroon ng pagkakaroon ng internal investigation patungkol dito kasi gawa ka mo ito ng mga estudyante na kabataan doon sa bahagi ng lugar na yan? Yes, James, at yan ang ating patuloy na alamin sa pamunuan ng Department of Education dito sa Masbate Province kung meron silang gagawing malalimang investigasyon hinggil nga dyan sa pagkalason ng mga nasa mahigit 60 estudyante doon sa bayan ng Balud, Masbate. James. Napaka-critical na bagay. Sige, maraming salamat, Jerry Galicia mula sa Masbate City. Hataw Balita ngayon. Iniimbestigahan na ng Police Regional Internal Affairs Service sa Region 11 ang mahigit sa 100 pulis sa Davao City na umano'y sangkot sa pagdoktor o pagmanipula sa mga datos sa blotter reports. Si Lane Moreno, humahataw. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Police Regional Internal Affairs Service o RIAS-11 na mayroong iilang mga pulis sa Davao City na minamanipula ang record o police blotter. Batay ito sa kanilang investigasyon na nagresulta sa pagkakatanggal sa pwesto ng mahigit sa 100 tauhan ng Davao City Police Office kasama na ang 19 na police station commanders noong Hulyo. Ayon sa RIAS-11, natuklasan nila ang umano'y manipuladong police blotter sa ilang police stations sa Kalinan, Balyok at Turin. We found out also nga naagiday mga tawagon nato na mga misreporting because of that misreporting or alleged tampering sa police blotters. One of the reasons why na-relieve ang atong mga pipila ka mga hepe. Under investigation ng mga pulis na sinasabing sangkot sa insidente. Maaari silang makasuhan kapag napatunayang dinoktor nila ang police blotters sa kanilang istasyon. Nagkandak na yung region natin ng investigation. Kung i-proven man na mayroong tawagin nating misreporting or under-recording base sa INSI natin. So, ma-penalize talaga yung may kagagawan if maliciously, not in good faith man lang. Ang misreporting ng blotter report ay maaaring makaapekto sa ulat hinggil sa tunay na antas ng krimen sa isang lugar. Sa record ng Davao City Police Office, nabawasan naman ang crime rate sa lungsod mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Mula 178 cases noong nakaraang taon, bumaba ito sa 128 sa kaparehong panahon ngayong 2024. Kabilang dito ang mga kaso ng rape, murder, pagdanakaw, physical injuries at homicide.
Ngunit duda rito ang bagong Police Regional Office 11 Regional Director na si Police Brigadier General Nicolas Torre III at sinabing tila nagkaroon ng dagdag bawas sa crime statistics kaya umano lumalabas na mababa ang crime rate sa Davao City. Anya, dapat hindi minamanipula ang report upang malaman ang tunay na sitwasyon at malapatan ito ng kaukulang solusyon. Samantala, tiniyak naman ng Davao City Police Office na maigpit nilang i-monitor at muling isa sa ilalim sa seminar and desk officers ng bawat police stations. Kailangan natin monitor kung sakto ba ilang i-entry dito and then the remarks. Kaya diha manggod ta nagka-problema sa remarks sa giingon ni sir nga for record purposes kay basin nag-base lang puta sa gusto sa complainant. Lelaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Pitong bayan na ang naitalang may kumpirmadong kaso ng African Swine Fever o ASF sa Quezon Province. Kaya naman mas pinaigting pa ng lokal na pamahalaan ng Quezon Province ang pagpapatupad ng biosecurity sa buong lalawigan. Si Japet Cablayda, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Kinumpirma ng Office of the Provincial Veterinarian ang 7 bayan na kabilang sa red zone o infected zone ng African Swine Fever o ASF sa probinsya ng Quezon. Kabilang dito ang mga bayan ng San Andres, Macalelon, Lopez, Mauban, Candelaria, Chaong at San Antonio. Kaya naman mas paiigtingin pa ng lokal na pamahalaan ng Quezon, katuwang ang iba't ibang ahensya sa pagpapatupad ng biosecurity measures sa mga apektadong lugar. Maging ang pagbibigay ng wastong impormasyon sa mga hog raiser upang maiwasan o mahadlangan ang pagkalat ng ASF sa kanilang lugar. Maghihigpit na rin sa mga animal quarantine checkpoints sa mga bayan ng Chaong, Sariaya, Lukban at Pagbilao para sa mga biyahero ng baboy at maging ang karne nito. Samantala, may 2 barangay sa Lopez, Quezon na may naitalang kaso ng ASF kaya naman pangamba ng mga hog raiser sa kanilang bayan na malugi silang muli dahil dito. Inialerto na ng lokal na pamahalaan ng Lopez ang ASF Task Force upang maisagawa ang biosecurity measures sa apektadong lugar. Japet Cablayda, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nakapagtala na ng kaso ng ASF sa 2 lungsod at 1 bayan sa lalawigan ng Laguna. Mga checkpoints sa probinsya, mahigpit na binabantayan ng ASF Task Force. Si Christian Lopez, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Kinumpirma ng Provincial Veterinary Office ng Laguna na apektado na ng African Swine Fever o ASF ang mga lungsod ng San Pablo at Calamba, pati na ang bayan ng Nagcarlan. Dahil dito mahigpit na nagsasagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng City Veterinary Office, katuwang ang Public Order and Safety Office o POSO at PNP Calamba sa papasok at palabas ng Calamba, Laguna sa Barangay Turbina. Ayon kay Dr. Sheila Matibag, ang City Veterinary ng Calamba, layunin nito na mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa kanilang bayan. So far naman po, meron pa ilan po na i-intercept. Meron pong mga nagdadaan na live na baboy na mga walang papeles. Pag po ganun, back to origin lang po ang ginagawa namin. Pinababalik po kung saan galing yung mga baboy. Tapos meron din pong ilan na dumadaan na carcass na po, karne na, pero may mga naman po, may mga dokumento, kaya yun po mga pinapalampas po yung pagdanan. Pag kumpleto po ang papeles, wala pong problema. Dagdag pa ni Dr. Matibag, sa ngayon nasa red zone na ang bayan ng Calamba upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Sa ngayon nasa 3 barangay ang naitalang may kaso ng ASF sa bayan ng Calamba, partikular na ang mga nag-aalaga sa backyard. Apektado ng ASF, Barangay Mayapa, Barangay La Huerta, Barangay San Juan. Nakapagsagawa na ang mga tauhan ng City Veterinary Office ng surveillance mula sa ground zero hanggang 500 meter radius para kumuha ng blood sample at ipadala sa laboratory para masuri. Siguro po maging na lang na yung mga walang meat inspection certificate na nakasabit sa harapan ng mga tindahan,
yun, medyo ano na lang po tayo doon, umiwas na lang po tayo. Pero once po nakakita tayo ng mga meat inspector certificate na meron naman pong date yun of validity, yun po, ibig sabihin dumaan po siya talaga sa inspection. Samantala, 2 barangay naman ang apektado ng ASEP sa Nagcarlan, Laguna. Ayon kay Livestock Inspector Joel Coronado, 2 hog raiser ang naapektuhan ng pagkalat ng sakit kung saan 8 baboy nito ang nagkasakit. Binibigyan namin sila ng disinfectant para ma-disinfect yung virus na maaaring present sa kanilang paligid, hindi lalong mag-aggravate yung pagkalat. Information pa paano pag-iwas sa ASF, yung mga biosecurity, yun po yung isa sa pinaka-remedyo para mabawasan kung hindi man totally ma-sugpo ang ASF, yung kung proper handling of management ng pagbabago. Christian Lopez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Inaanyayahan ng TESDA ang mga naghahanap ng trabaho sa idaraos na ikapitong World Cafe of Opportunities o WCO Job Fair sa Baguio Convention and Cultural Center sa August 24. Target nila ang mga graduate ng technical, vocational education and training at mga kwalipikadong persons with disabilities. Aabot sa mahigit 900 local and overseas job vacancies ang alok sa Baguio at Benguet. 16 technical vocational institution naman ang mag-aalok ng 2,000 scholarships at inaanyayahan din ang mga PWD sa job fair para mabigyan ng oportunidad at makita ang kanilang kakayahan sa trabaho. Hataw Balita Ngayon. Nagsagawa ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng job fair sa City of San Fernando, Pampanga kahapon. Ang ilan sa mga aplikante hired on the spot. Si Leslie Widem humahataw. Hataw Balita Ngayon. Graduate si Angelica Ansag sa kursong Bread and Pastry Production sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA noong April hanggang May 2024. Nagbakasakali siya na makahanap ng trabaho sa isinagawang job fair kahapon, August 15, sa City of San Fernando, Pampanga at hindi nito inaakala na ma-hired on the spot siya. Hindi po ako makapaniwala, nagulat po ako. Hindi ko po alam na hard na po ako. Tinanong ko po talaga, hard on the spot po pala yun. Napakagaling po talaga nila magturo. Talagang bukod po sa mahasa yung dito mo, yung skills mo din po, nahasa po nila. Pati yung well-being mo po. Aabot sa 3,891 job vacancies ang alok sa mga TESDA graduate at nasa 32 na kumpanya ang nag-participate sa aktibidad kaalinsabay ng pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng ahensya. Every anniversary meron tayong WCO o World Cafe Opportunities, and the main event ng WCO is yung World Job Linkaging. We will job link yung mga graduates natin sa TESDA sa mga employers na partners natin. Yung job readiness ng mga graduates natin ay nandun na. And at the same time, yung mga competencies na binibigay ng mga schools natin, private or government na TESDA accredited schools, ay nandun yung quality. And at tinuturuan sila ng hindi lang knowledge, hindi lang skills, but including attitude, which is more important to employers. Pag TESDA graduate po talaga, okay na okay po sa amin yun. Kasi bukod po dun sa qualification na hinahanap po talaga namin, dun sa TESDA graduate na yun, alam po namin yung quality na meron po yung TESDA. Yung mga nakukuha po namin dito po sa job fair po na ito is tumatagal po sa amin. Opo. At saka nakakatulong din po itong job fair po na to na mapa-TESDA o PESO man po dahil sa mga kakulangan din po namin na mga empleyado. Aabot naman sa mahigit 500 na mga aplikante ang nag-apply sa TESDA job fair. Leslie Widem, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Meron naman good news para sa mga Calabarzon workers dahil inaasahan na sa susunod na buwan ay muling madaragdagan ang sahod ng mga manggagawa sa Calabarzon region.
Kasunod ito ng kumpirmasyon ng Department of Labor and Employment na inaasikaso na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang aumento sa sahod sa rehiyon. Si Benedict Samson, Numahataw! Hataw Balita ngayon! Makalipas ang isang taon, muling madaragdagan ang sahod ng mga manggagawa sa Calabarzon Region. Ayon kay Cavite 1st District Representative Ramon Jolo Revilla III, kinumpirma ni Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na inaasikaso na ng Regional Tripartite and Wages Productivity Board ang dagdag na sahod ng mga manggagawa sa Calabarzon Region. Dagdag pa ng kongresista, nais niya na maipantay sa sahod sa Metro Manila ang sahod ng mga trabahador sa Region 4A. Sa isinusulong na House Bill No. 514 o ang Daily Across the Board Wage Increase Act, nakasaad ang nasa 150 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa bansa. Sa kasalukuyan ay nasa 385 pesos ang sahod ng mga nasa Retail and Service Management na may hindi higit na 10 manggagawa. 385 to 479 pesos naman ang buwanang sahod ng mga nasa sektor ng agrikultura at 385 to 520 pesos naman ang sahod ng mga nasa non-agriculture. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Naaresto ng Antipolo Component City Police Station ang lalaking most wanted sa Calabarzon matapos matuklasan na may kinasangkutan nitong krimen habang kumukuha ng police clearance noong August 14. Kinilala ang akusado na si alias Ben 50 anyos na nakatira sa Barangay San Roque, Antipolo City. Nabisto ang akusado habang pinoproseso ang aplikasyon nito para sa National Police Clearance matapos lumabas sa database na mayroon itong pending warrant of arrest sa kasong murder ng Regional Trial Court, Malolos City, Bulacan noong November 9, 2021 at walang nirekomendahang piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Antipolo Custodial Facility ang nadakip na akusado habang impormahan naman ng korte at tungkol sa naganap na operasyon. Nagdeklara ang World Health Organization o WHO ng Global Public Health Emergency bunsod ang pagdami ng kaso ng Mpox sa Congo at mga karatig bansa nito. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Jenny Rico live. Hataw Balita ngayon! Jenny, gaano na ba karami ang kaso ng Mpox upang magdeklara ng Global Public Health Emergency ang World Health Organization? Yes, Sherwin, mahigit 17,000 na ang suspected case habang 500 naman ang kumpirmadong nasawi sa Africa dulot ng Mpox virus ayon sa top public health body ng Africa. Sa ikalawang pagkakataon sa loob ng 2 taon ay muli nagdeklara ng Global Public Health Emergency ang World Health Organization o WHO dahil sa Mpox virus. Ilan sa mga bansang may mataas na bilang ng kaso ng Mpox ay Congo, Burundi, Kenya, Rwanda at Uganda at karamihan sa naitalang nasawi ay mga bata. Maaaring mahawa ng Mpox kung magkakaroon ng close physical contact sa infected na tao o hayop. Ilan sa sintomas nito ay sakit ng ulo, lagnat, pananakit ng ulo, pagkakaroon ng painful rashes at muscle pain. Balik sa iyo, Sherwin. Salamat, Jenny Rico, mula sa Toronto, Canada, kung saan may 93 na confirmed cases ng Mpox as of July 31, 2024. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 5, talatang 7. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Yan po ang mahumahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-16 sa buwan ng Agosto 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue,
UNTV Radyo Libertad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga umahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Friday morning, August 16, 2024. Mula po dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Happy weekend po. Ako naman si Mary Jo Molariado mula naman dito sa Taguig City, Philippines. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.